sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko na pahabain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course, for international awards. By the power vested in me as the Secretary of the Department of Education, I hereby declare the 2024 National Schools Press Conference open. Tung nilabay nga tuig, doon na may mga lain-lain na aktibidades sa Department of Education. Mangutana ko sa ila dito sa Central Office. Nagtatanong ako sa kanila doon sa Central Office. Sabi ko, ano ba ang mga schedule natin ngayong taon? Ano ba ang mga national events natin? Meron silang iba't ibang mga dates na binigay sa akin. So, nung tiningnan ko ang schedule nila, isang taon na schedule nila, sabi ko, bakit natin ginagawa iba't ibang araw, iba't ibang buwan, iba't ibang lugar ang mga national events ng Department of Education? Tinanong ko yung isang USEC, sabi ko, bakit hindi pwede pag-isahin ang mga national events ng Department of Education para hindi pabalik-balik ang ating mga guro sa iba't ibang lugar at sa ating mga trainers, mga coaches sa iba't ibang lugar para umattend ng iba't ibang events ng Department of Education. Tinanong ko sila, sabi ko, pwede ba natin pag-isahin yan? Sinabi naman ng mga USEC, ng undersecretaries ng Department of Education na pwede naman. So sabi ko sa kanila, pwede ba na sa susunod na taon, gawin natin na yung 6 na malaking national events ng Department of Education, ilagay natin sa isang region or sa isang probinsya para nakakatulong tayo sa kanilang lokal na ekonomiya at sa mga negosyo, the micro, small, and medium businesses in the areas. So this year, napili ng Department of Education ang Island of Cebu para sa 6 na national activities. Una, ang National Schools Press Conference. Pangalawa, ang National Festival of Talents. Pangatlo, ang National Learning Convergence, ang Palarong Pambansa, ang Brigada Eskwela, at ang Learning Camp. So yung 6 na yon, at meron kaming isa pa na maliit, the Solidarity Meeting of the Learners' Rights and Protection Office. Dinala namin lahat dito sa inyo, sa Cebu, para naman makita ninyo ng mga taga Cebu ang iba't ibang activities ng Department of Education at magkaroon ng interes ang mga kabataan sa Cebu sa pagsali sa iba't ibang kompetisyon at syempre makatulong sa lokal na ekonomiya ng inyong lugar post-COVID-19.
pandemic. Kaya nagpapasalamat ako sa local government ng Karkar at sa local government ng province of Cebu sa kanilang suporta sa Department of Education.